Kabanata 13:11. Sa oras na ito, ang pinakamagandang bagay na pwede niyang gawin ay magdagdag ng gasolina sa apoy ni cancer. Ipinagpatuloy ni Kerry ang pagsasabing, bukod dito, hahayaan din kitang mamahala sa pananaliksik ng Cloudy Stone. Ano? Talagang hindi na makaupo si Cancer at agad siyang bumangon. Ang maulap na bato ay talagang isang meteorite na nahulog sa Earth maraming taon na ang nakalilipas. Noong panahong iyon, kontrolado ito ng dayuhang kapangyarihan. Hindi mabilang na mga siyentipiko ang gustong pag-aralan ng bato, ngunit hindi nila matupad ang kanilang nais. Ang kakayahang pag-aralan ng batong ito ay talagang isang tukso para sa kanser. Sinabi ni Kerry, ang isang mahusay na espada ay dapat ibigay sa isang bayani. Mula nang makuha namin ang Cloudy Stone, naghahanap kami ng kandidatong may kakayahang magsaliksik at bumuo nito. Sa kasamaang palad, walang angkop na kandidato ang nagpapakita sa mga taon na ito. Cancer, hindi ako nag-aalala tungkol sa iyong kakayahan. Kaya, gusto kitang imbitahan sa Pivot Technology at pag-aralan ang Cloudy Stone. Napakagalang niyang ginawa ito. Tuwang-tuwa si Cancer kaya nanginginig ang kanyang katawan. Wala talaga siyang dahilan para tanggihan si Kerry. Kumuha ng kontrata si Kerry at inilagay sa mesa. Dagdaan ito at maaari mong simulan ang pananaliksik tungkol sa Cloudy Stone. Sige. Agad namang pumayag si Cancer. Kinuha niya ang panulat, pinirmahan ang kontrata, at sinabing, kailan ko masisimulan ang aking pananaliksik. Pumalaklak si Cancer habang sinabi niya, magagawa mo ito anumang oras. Naihatid ko na ang Cloudy Stone sa iyong bagong research institute. Wala pang kalahating oras, naalis na ni Kerry ang Cancer. Pagkatapos nilang talakayin ang ilang detalye, magalang na pinaalis ni Kerry si Cancer. Pagkatapos, lumabas si Master Centipede mula sa likod ng windscreen. Mamantong hininga siya at sinabing, triple salary, isang independent research institute, at Cloudy Stone. Upang makakuha ng cancer, nagbabayad kami ng napakamahal na presyo. Ito ay talagang nakakainis. Sabi ni Kerry, no pain, no gain. Gaano man kahalaga ang babayaran natin, sulit ito para sa napakahusay na talento tulad ni Cancer. Ninong, kinuha na natin si Cancer. Nangangahulugan ito na pinutol natin ang sistema ng supply ng dugo ng Sterling Technology. Hindi na sila magiging aktibo. Nagtanong si Master Centipede, ano ang susunod mong planong gawin? Umajejek si Kerry. Susunod, gusto kong pilitin si Thomas na magkusa na talikuran ng proyekto ng Science and Technology Alliance. Kung hindi tayo maaaring maging pinuno ng alyansa, hindi rin maaari si Thomas. Isang gabi ang lumipas. Kinaumagahan, umupo si Thomas sa upuan sa kanyang opisina. Marahan niyang tinapik ang desk at ang mukha niya ay parang kalmadong tubig. Nakatayo sa magkabilang gilid sina Aris at Diana at nagdilim ang kanilang mga ekspresyon. Ang dahilan ay, madaling araw ngayon, nagsumite ng resignation letter si Cancer. Hindi niya binalak na magpatuloy sa pagtatrabaho sa Sterling Technology. Iyon ay isang malaking dagok kay Thomas at sa iba. Hindi napigilan ni Aris na sabihin, ang cancer ay isang haltak. Paano niya nagawa ang ganoong katawa-tawang bagay? Commander, niligtas mo pa ang buhay niya. Paano siya umalis ng ganoon na lang? Huminga ng malalim si Thomas. Walang silbi ang pag-usapan muli tungkol dito. Ang katotohanan ay pinagtaksilan na sila ng cancer. Hindi pwede, kailangan kong tanungin si Cancer. Nang gustong umalis ni Aris ay pinigilan siya ni Thomas. Hindi mo kailangan. Bakit? Commander, hahayaan mo na lang bang umalis si Cancer? Lahat ng tao may kanya-kanyang ambisyon. I believe he has mentally prepared for this bago siya nagsumite ng resignation letter. Kung gusto niyang umalis, imposibleng pigilan siya. Itinaway ni Thomas ang kanyang kamay, kumuha ng panulat, at isinulat ang inaprubahan sa liham ng pagbibitiw. Mula ngayon, hindi na mauugnay ang cancer sa Sterling Technology at Thomas. Kabanata 13:12. Nakatitig sa pirma ni Thomas, labis na nalungkot si Aris. Matagal na siyang nagtrabaho sa cancer, at noong una ay naisip niya na magkaibigan sila. Sinong mag-aakala na mahirap talagang malaman ang tunay na ugali ng isang tao? Pinili ng cancer na ipagkanulo sila sa kritikal na oras na ito. Darn it, sinuntok ni Aris ang pader ng napakalakas. Sa sandaling iyon, pumasok si Samson sa opisina. Umunat ang noo niya at sinabing, Commander, ano ang nangyayari sa cancer? Ibinigay ni Thomas ang resignation letter kay Samson. Mula ngayon, walang kinalaman si Cancer sa Sterling Technology.
Mamantong hininga si Samson at muling sinabi, nakaharap tayo ngayon sa isang medyo seryosong problema. Pagkatapos umalis ng cancer, sino ang pumupuno sa kanyang bakante? Ang pananaliksik ng proyekto ng Science and Technology Alliance ay humihinto sa kalahati. Paano kung tanungin ito ng mga tao? Napakahalaga ng papel ng cancer sa kumpanya. Kung aalis siya, ibig sabihin ay naputol na ang blood supply system ng kumpanya. Malalagay tayo sa napakahirap na sitwasyon. Oo, ito ay isang malaking problema. Sino ang mag-fill sa vacancy? Nanatiling tahimik si Thomas ng ilang sandali bago siya walang magawang sinabi, wala nang ibang paraan sa ngayon. Pwede lang nating anyayahan ang ating veterano na pumunta at tulungan tayong malampasan ang paghihirap na ito pansamantala. Kinuha niya ang phone niya at tinawagan. Makalipas ang isang oras, isang pamilyar na figure ang nagpakita sa opisina, at ang tao ay ang ama ni Thomas, si Nelson. Kamakailan lamang, nagpapahinga siya sa bahay para gumaling. Matagal-tagal na rin noong huli siyang nasangkot sa mga gawain ng kumpanya. Ayaw niyang pakialaman at tiwala din siya sa kakayahan ni Thomas. Sa hindi inaasahang pagkakataon, nakatagpo din si Thomas ng sitwasyon na hindi niya kinaya. Sabi ni Thomas, Tay, ayaw ko rin humingi ng tulong sa iyo, pero ito ang kasalukuyang sitwasyon. Ang cancer ay nagbitiw, at walang sino man ang maaaring punan ng bakanting pwesto ng direktor ng R&D department. Maaari lang kitang imbitahan na malampasan ang kahirapan. Nakangiting itinuro ni Nelson si Thomas. Sige, nakuha ko. Ipaubaya mo na lang sa akin. Ngunit Tom, kailangan mo pa ring makahanap ng angkop na kandidato sa lalong madaling panahon. Hindi ko pananatilihin ang posisyong ito magpakailanman. Naiintindihan ko. Kailangan mo lang punan ang posisyon na ito. Sige. Sa kasong ito, pinalitan ni Nelson ang cancer sa ngayon. Walang alinlangan sa mga kakayahan ni Nelson. Sa lahat ng mga taon na ito, ang kanyang pananaliksik sa Underground City ay sumuporta sa kabuuan ng Sterling Technology. Nagagawa niya iyon noon, at syempre, magagawa niya rin ngayon. Gayunpaman, imposible para sa kanya na patuloy na magtrabaho batay sa kondisyon ng kanyang katawan at edad. Kung kailangan niyang maghanap ng bagong kahalili, ito ay napakahirap. Umupo si Thomas sa upuan at malungkot na nakasimangot. Mahirap talaga para sa kanya na lutisin ang mahirap na tanong na iniwan sa kanya ni cancer. Kasabay nito, sa isang presidential suite ng isang 5-star hotel, si Carrie ay umiinom ng alak at kumakain kasama ang isang nasa katanghaliang gulang na lalaki na may kalbo ang ulo. Ang lalaking ito ay si Alan Shaw, ang Deputy Director ng Academy of Social Sciences. Si Alan ang namamahala sa follow-up ng proyekto ng Science and Technology Alliance. Ito, kumain si Alan habang nakatitig kay Carrie na may iniisip. Hindi niya maintindihan kung bakit bigla na lang siyang ililibre ng binata. Ang mga tao ay hindi maabot ang iba maliban kung may gusto sila. Dahil pinagkainan siya ni Carrie, dapat may dahilan. Ngunit, hindi niya alam kung paano siya magagamit ni Carrie. Kaya naman, medyo natarante siya. Matapos kumagat si Alan, hindi na niya napigilan ang sarili. Tanong niya, Carrie, inimbitahan mo ako, at hindi ganoon kadaling kumain, di ba? Pakibuksan na lang. Huwag mo na akong hulaan. Kakaibang ngiti ang isinalubong ni Carrie, at sinabi niya, I just think that you've been working, so it's too tired. Inimbitahan kita para kumain at magpahinga. Wala akong naisip. Excuse me, waiter, please come and refill Mr. Shaw's glass. Carrie, kung hindi ka tapat sa akin, hindi ako kakain ng pagkain ngayon. Palam. Naghanda si Alan na tumayo at aalis. Ngunit pagkatapos niyang makita ang bote ng alak na kinuha ng waiter ay agad siyang umupo muli. Iyon ay isang magandang kalidad ng Chateau Lafite Rothschild Poet. Ito ay isang masarap na alak. Si Alan ay walang maraming libangan. Hindi siya naninigarilyo, nagsusugal, nakipagsaya sa mga babae, at nangolekta. Ang pinakamalaking libangan niya ang pag-inom. Masasabing nagmamalasakit siya sa pag-inom ng alak tulad ng pagpapahalaga niya sa kanyang buhay. Nang makita niya ang masarap na alak, hindi na siya nakaalis. Matapos niyang makitang nag-refill ng isang baso ng alak ang waiter, nakalimutan na niya ang lahat ng sinabi niya. Hinawakan niya ang wine glass at uminom. Ang sarap ng alak. Halika, ay refill mo ulit ako. Ginawa naman ito ng waiter ayon sa sinabi niya. Agad na uminom ulit si Alan. Sa dami ng nainom niya, mas lalo siyang nakaramdam ng saya. Pulang-pula ang mukha niya, at tuwang-tuwa siya.
Nang makita ni Kerry kung paano uminom ng alak si Alan, ngumiti ito nang hindi nagsasalita. Malinaw niyang nalaman ang kahinaan ni Alan. Lahat ay may kahinaan. Hanggat maaari niyang tiyak na malaman ang kahinaan at gamutin ito ng naaayon, walang sino man ang hindi niya makontrol. Ginawa niya ito kay Cancer, at ginawa rin niya ito kay Alan. Hindi nagtagal, naubos ang isang maliit na bote ng alak, ngunit kulang ang alak ni Alan. Tinitigan niya si Kerry, at tinanong niya, "Kerry, may masarap ka pa bang alak? Hayaan mo akong uminom ng kaunti para malutas ang aking pagnanasa. Nangyayari na naman ang pagkalulong ko sa alak. Hindi ko talaga kinaya." Tumawa si Kerry at walang pakialam na sinabi, "Mr. Shaw, maraming alak para sa iyo." Pumalakpak siya. Pumasok ang ilang waiter at binuksan nila ang pulang kurtina sa pribadong silid. Isang malaking wine cabinet ang ipinakita sa likod. Ang lahat ng mga bote ng alak ay nakaayos sa mga hilera. At saka, lahat sila ay masarap na alak. Biglang natigilan si Alan. Nakaramdam siya ng labis na kagalakan tulad ng isang baluktot na lalaki na pumasok sa isang bansa kasama ang mga babae, o isang sakam na tao na nahulog sa isang bitag na puno ng ginto. Tumayo siya, binuksan ng husto ang kanyang mga mata, at tinitigan ang mga bote ng alak na iyon. Pagkatapos, lumapit siya at isa-isang hinawakan ng mga bote. Masarap na alak. Kabanata 13:13. Lahat ay masarap na alak. Kerry, hindi ko alam na ikaw ang kasama ko na mahilig din uminom ng alak. Pumalaklak si Kerry at sinabing, "Bagaman mahilig ako sa pag-inom, hindi ako malusog, kaya hindi na ako makakainom pa. Natatakot ako na hindi ko matapos ang pag-inom ng mga alak na ito. Napakasayang kung panatilihin sila sa aking lugar." Lalong tuwang-tuwa si Alan. Gustong-gusto niyang ibigay ni Kerry ang lahat ng alak na ito sa kanya, pero paano niya sasabihin iyon? Dapat sabihin na ang halaga ng mga alak na ito ay hanggang $10 million. Paano niya na lamang hihilingin ang mga ito? Gayunpaman, mukhang alam na ni Kerry ang naisip ni Alan. "Aniya, walang kabuluhan para sa akin na itago ang mga alak na ito. Bakit hindi ko na lang ibigay sa iyo, Mr. Shaw? Ang mabubuting espada ay dapat ibigay sa isang bayani, at ang magagandang alak ay dapat ibigay sa isang maswerteng tao. Mr. Shaw, mangyaring tiisin ang sakit at tanggapin ang mga alak na ito. Dalhin ang sakit." Tuwang-tuwa si Alan kaya napangiti siya. Ganun pa man, matino pa rin ang ulo niya. Lumunok siya at sinabing, "Paano ko may tatago ang napakaraming masasarap na alak? Kerry, kung kailangan mo ng tulong ko, mangyaring sabihin sa akin. I will try my best para natulungan ka." Oras na para makarating sa pangunahing punto. Pinaikit ni Kerry ang kanyang mga mata, at sinabi niya, "Nagkataon din na kailangan ko talagang bigyan mo ako ng pabor, Mr. Shaw." "Ano ito?" "Pakiusap sa Sterling Technology na kumpletuhin ang proyekto ng mas maaga. Kung hindi nila kaya, itigil na lang ang pakikipagtulungan sa kanila." Natigilan si Alan. "Ito ay medyo mahirap." Sabi ni Kerry, "Kung simpleng bagay lang, kailangan bakit ang problem? Mr. Shaw, gusto ko lang ito. Maaari mo ba akong tulungan?" Ayaw talaga ni Alan na gawin iyon. Ngunit nang tingnan niya ang masasarap na alak na ganap na napuno ang pribadong silid, hindi niya magagawang tanggihan ang kahilingan ni Kerry kahit na ano. "Okay, oo. Ito'y isang kasunduan." Nang dahan-dahang lumubog ang araw, at nang nag-iisip si Thomas sa opisina kung paano siya makakahanap ng angkop na kandidatong papalit sa Cancer, balisang tumakbo si Diana sa loob. "Ginoong Mayo, narito si Ginoong Shaw, ang Deputy Director ng Academy of Social Sciences." Bakit siya pumunta dito? Nakaramdam ng pagkalito si Thomas. Mukhang darating siya at magtanong tungkol sa proyekto ng Science and Technology Alliance. Nakuha ko na. Talagang responsable si Alan sa pag-follow up ng proyektong ito. Marahil ay narinig niya ang tungkol sa pagbibitiw ni Cancer, at nag-aalala siya tungkol sa pag-unlad, kaya nagpunta siya upang magtanong tungkol dito. Hindi naman ito big deal. Tumayo si Thomas at lumabas ng opisina. Nakasalubong niya si Alan sa reception room ng kumpanya. Gumawa ang receptionist ng 2 tasa ng tsaa at inilagay sa harap nila. Noong una silang magkita, naramdaman ni Thomas na may mali. Pulang-pula ang mukha ng tinaguriang Mr. Shaw, at amoy alak ang kanyang katawan. May pagtataka sa mga mata niya at pasuray-suray pa siya sa paglalakad.
Pakiramdam ko ay dumating si Mr. Shaw sa isang kalahating matino na estado pagkatapos magising mula sa isang lasing na gabi. Lasing na siya pero pumunta pa rin siya para magtanong tungkol sa project. Hindi masyadong nagsasalita si Thomas. Pero, naaayon pa rin ang tanong niya, Mr. Shaw, nagtataka ako kung bakit mo kami binisita. Hindi siya sinagot ni Alan bago siya dumighay na amoy alak. Mukhang marami siyang nainom na alak. Inusat ni Alan ang kanyang mga mata at sinabing, Nako, nabalitaan ko na nag-resign ang R&D director ng kumpanya ninyo, si Cancer. Hindi ba siya ang pangunahing namamahala sa proyektong ito? Ang lahat ay dapat na binuo at pinamamahalaan niya. Dahil wala na siya, nakahold ba ang project ngayon? Ano ba ang sinabi niya? Bakit parang ganito umaasa si Mr. Shaw na hindi makumplito ang proyektong ito? Dapat malaman na ang proyektong ito ay iminungkahi ng Academy of Social Sciences at sinundan ito ng Sterling Technology. Bakit parang ayaw ng Academy of Social Sciences na ituloy ito? Naging alerto si Thomas. Aniya, patuloy pa rin ang pag-ikot ng lupa kahit sino pa ang umalis. Kung walang cancer, ang kumpanya ay talagang nagdurusa ng isang mahusay na pagkawala. Ngunit, ang aming R&D department ay napakalakas pa rin. Bukod dito, ang bagong direktor ng R&D ay ang dating chairman ng aming kumpanya kaya hindi mo kailangang pagdudahan ang kanyang kakayahan. Tungkol sa proyekto, mangyaring makatiyak, Mr. Shaw. Walang magkakamali. Kumunat ang noo ni Alan. Sigurado ka bang walang magkakamali? Sigurado ako. Oh, biglang nagbago ang tingin ni Alan. Kung ganoon, pakibilasan. Mangyaring kumpletuhin ang proyekto sa loob ng 3 araw at tumugon sa akin. 3 araw. Anong klaseng biro ito? Napakalaki ng proyektong ito. Matatapos kaya ito sa loob ng 3 araw? Kahit na tinanggap nila ang magagaling, hindi ito posible. Si Alan ay lubos na gumugulo sa kanila. Hindi nagmamadali si Thomas. Sa ginawa ni Alan, masasabi niyang tiyak na nasuhulan ng taong ito. Walang pakialam na sinabi ni Thomas, natatakot ako na hindi natin ito makukumpleto sa loob ng 3 araw. Agad na hinampes ni Alan ang mesa at sumigaw, Mr. Mayo, anong ibig mong sabihin? Pinapabayaan mo lang ba ang proyekto ng Academy of Social Sciences? Sinabi mo lang na matatapos mo ito, pero ngayon sasabihin mong hindi mo ito makukumpleto. Naninindigan ka ba laban sa gobyerno? Kabanata 13-14. Pinanggit nga ni Alan ang gobyerno para lang supilan si Thomas. Ito ay isang tipikal na sitwasyon kung saan siya ay sinuhulan ng ibang mga tao upang pumunta at guluhin si Thomas. Sa pagkakataong ito, gayunpaman, napunta siya sa maling tao. Mahina akong sinabi ni Thomas, Mr. Shaw, sa tingin ko pumunta ka dito na may misyon ngayon. Huwag na tayong manghula at diretso sa punto. Anong gusto mong gawin ko? Umalaklak si Alan. Okay, matalino ka pa rin. Dahil ang bait mo, hindi kita guguluhin. Gusto kong magkusa ka para sabihin hindi mo makumplito ang proyekto at huminto ka sa proyektong ito. Huwag isipin ang pagiging pinuno ng alyansa ngayon. Ito pala ang pakay niya. Pinanlakihan ng mata ni Thomas si Alan. Natarante siya habang nagtanong, pero ikaw ang nagdaos ng meeting at nag-imbite sa amin na gawin ito dati. Bakit ngayon nagbago ang isip mo? Sabi ni Alan, it's none of your business kung bakit nagbago ang isip ko. Kailangan mo lang gawin ang sinabi ko. Oh, Mr. Shaw, ito ba ang personal mong gusto o ito ba ay napagdesisyonan ng Academy of Social Sciences? May pagkakaiba ba? Ako ang may pananagutan sa pag-follow up ng proyekto kaya ang gusto ko ay kung ano ang gusto ng Academy of Social Sciences. Si Alan ay mukhang napakalaki at hindi makatwiran. Sa kanyang palagay, gaano man kay-aman si Thomas, isa lamang siyang normal na mamamayan. Ang isang mamamayan ay hindi maaaring tumayo laban sa gobyerno. Hanggat payag si Alan, marami pa siyang paraan para mapasuko si Thomas. Nanatiling tahimik ang opisina ng halos 20 segundo. Kawakas ay sinabi ni Thomas, Mr. Shaw, please don't mind me talking about it. Ang aming kumpanya ay namuhunan ng malaking halaga ng lakas tao, materyales, at pera sa proyektong ito. Maaari mo lamang itong pigilan. Kung gusto mong ihinto ko ang proyekto, maaari mo, maliban kung ibalik mo ang pera na namuhunan ng aming kumpanya. Naiinis na sabi ni Alan, bakit? Gusto mo pa bang makakuha ng pera sa gobyerno? Medyo matapang ka. Inampis niya ang mesa at tumayo. Sinasabi ko sa iyo ngayon.
Isa ka lang ordinaryong mamamayan. Kung gusto kong mabuhay ka, mabubuhay ka. Kung gusto kong mamatay ka, mamamatay ka. Hindi mo ako matatalo. Nirerespeto kita dahil chairman ka ng isang malaking kumpanya, huwag maging walang utang na loob. Kung magagalit ka sa akin, sisirain ko ang buong Sterling Technology. Masyado siyang mayabang. Tahimik na tinitigan ni Thomas ang mayabang na lalaki at curious na nagtanong, Mr. Shaw, ang yabang mo. Hindi ka ba natatakot na malaman ng mga nakatataas mo at paalisan ka nila at imbestigahan? Siguradong lasing si Alan, kaya nanunuya siya at sinabing, sumuko ka at imbestigahan mo ako. Haha, sino ang maaaring mag-imbestiga sa akin? Ako ay isang veterano na nagtrabaho sa Academy of Social Sciences sa loob ng 20 taon. Tsaka maniniwala ba sila sa sinasabi mo o sa sinasabi ko? Thomas, sa palagay ko hindi ka ignorante na makahanap ng mga problema para sa iyong sarili. Pinibigyan kita ng 3 araw. Kung hindi mo gagawin ang sinabi ko sa loob ng 3 araw, hindi na ako magiging magalang sa iyo. Pagkatapos niyang magsalita, sinira niya ang isang upuan, tumalikod, at umalis. Siya ay tumingin bilang siya ay isang hindi kapani-pani walang malaking tao. Ngunit habang naglalakad siya papunta sa pinto ay bumukas ang pinto. Si Tigress, na matangkad at matipuno, ay nakatayo sa pasukan at galit na pinandilatan niya si Alan. Talagang nabigla ito kay Alan. Itinulak ni Tigress si Alan at pinilit nitong umatras ng ilang hakbang si Alan. Ano ang plano mong gawin? Medyo nakaramdam ng takot si Alan. Lumingon siya, tumingin kay Thomas, at galit na sumigaw, hayaan mong sabihin ko sa iyo, ako ang lingkod bayan. Kung nasaktan mo ako, ibig sabihin nasaktan mo ang gobyerno. Thomas Mayo, mas mabuting huwag kang maging impulsive. Huwag maging impulsive. Haha. Talagang hindi siya nahihiyang sabihin iyon. Sa oras na ito, biglang sinabi ni Tigress, matandang kalbo, sa tingin mo ba ikaw lang ang lingkod bayan? Habang nagsasalita siya, hinubad niya ang butones ng kanyang kamiseta, at nakita ang isang bituin sa kanyang katawan. Kabanata 13:15. Ito ay, kapangyarihan ng makapangyarihan. Medyo may pinag-aralan pa si Alan. Nang makita niya ang bituin, nalaman niya ang pagkakakilanlan ni Tigress. Napalunok siya, at nakaramdam siya ng takot. Bagamat ang Academy of Social Sciences ay ganap walang kaugnayan sa Power of Almighty. Alam pa rin Alan ang tungkol sa marangal na reputasyon ng Power of Almighty, lalo na nang mabalitaan niya na kamakailan lamang ay nahalal ang isang bagong God of War. Siya ay napakadangal na walang sino man ang kayang saktan siya. Naturally, ang isang maliit na karakter tulad ni Alan ay hindi kwalipikado upang matugunan ng Diyos ng digmaan. Ngunit, naririnig niya ang tungkol sa Diyos ng digmaan, kaya alam din niya ang kapangyarihan ng makapangyarihan. Sa oras na ito, nang makita ni Alan na lumitaw ang isang miyembro ng Power of Almighty sa internal office ng Sterling Technology, hindi niya maiwasang matakot at mabuluhan. Ano ang kaugnayan sa pagitan ng kapangyarihan ng makapangyarihan at ni Thomas? Sinabi ni Alan kay Tigress, ang kapangyarihan ng makapangyarihan ay hindi nauugnay sa Academy of Social Sciences. Mas mabuting isipin mo ang iyong sariling negosyo. Wala sa iyong negosyo dito. Umalis ka na dito. Umalis ka dito. Agad na hinawakan ni Tigress ang mga kwelyo ni Alan, at walang awa niyang sinabi, matandang kalbo, maglakas loob kang magsalita sa akin ng ganito. Tawa ka na ba sa buhay mo ngayon? Nanginginig sa takot si Alan. Hindi kailanman mananalo ang isang iskolar sa pakikipagtalo sa isang sundalo. Paano maipapaliwanag ni Alan ang kanyang sarili ng malinaw kung gusto niyang maging makatwiran sa isang paipong matipunong lalaki tulad ni Tigress? Pakawalan mo ako. Pinitawan mo ako ngayon. Hindi inabala ni Tigress si Alan. Pinuhat na lang niya si Alan at naglakad papunta kay Thomas bago siya nagtanong ng malakas. Commander, paano mo paparusahan ang asungot na ito na inabuso ang kanyang kapangyarihan para hanapin ang kanyang personal na interes at naging napakasungit sa iyo? Commander, mukhang natarante si Alan. Tumingin siya kay Tigress bago niya sumulyap kay Thomas at natarante siya. Bakit tinawag ng miyembro ng Power of Almighty si Thomas na Commander? Ito ay hindi makatwiran. Nakita rin ni Thomas ang kanyang pagkalito, kaya inabot niya ang isang badge sa kanyang coat, inilagay ito sa mesa. Iyon ang badge ng God of War. Ang bait ni Alan. Nang makita niya ang badge, laking gulat niya kaya nanghina siya. Kinakabahan siyang tumitig kay Thomas.
Nanginginig siya habang hindi makapaniwalang nagtanong, ikaw, ang Diyos ng digmaan. Nanatiling tahimik si Thomas. Ngunit, sumandal siya likod, na siyang karaniwang tactical leaning backward. Sumagot si Tigress para kay Thomas, oo, ito ang bagong promote na God of War. Pinamunuan niya ang milyon-milyong sundalo. Mayroong milyon-milyong opisyal at mahuhusay na general sa ilalim ng kanyang utos. Isa ka lamang hindi gaanong deputy director sa Academy of Social Sciences at nangahas kang sumigaw at magbanta sa Diyos ng digmaan. Haha, napakatapang mo. Sa pagkakataong ito, talagang hindi na makatayo si Alan. Ang kanyang mga binti ay ganap na nanghina na parang natunaw at siya ay direktang bumagsak sa lupa. Nakatitig siya kay Thomas na may nakakatakot na tingin. Paano niya malalaman na si Thomas ang Diyos ng digmaan? Kung alam niya ang tungkol dito, hindi siya maglalakas loob na magsalita ng mayabang kay Thomas kahit gaano pa siya katapang. Sinisigawan pa niya si Thomas kanina. Pinyantaan pa niya si Thomas na gagawin ang sinabi niya sa loob ng 3 araw. Haha, paano niya nagawa iyon? Paano ang isang maliit na karakter na tulad niya ay mag-utos ng God of War? Isang salita lang ang naiisip ni Alan ngayon, panghihinayang. Sobrang pinagsisihan niya ito. Hindi katumbas ng halaga para sa kanya na ipagsapalaran ang kanyang buhay para lamang sa mga alak. Kabanata 13:16. Lumuhad si Alan at patuloy na nagmamakaawa kay Thomas na patawarin siya. Nagbibiro ba siya? Ang taong ito ay ang Diyos ng digmaan. Paano siya masasaktan ng isang hamak tulad niya? Natutuwa siya kapag naiisip niya ito. Ginamit pa niya ang katayuan ng isang government servant para supilin si Thomas. Kaya ba niyang supilin si Thomas? Madali lang siyang patayin ni Thomas. Thomas, mangyaring maawa at iligtas mo ako. 10 minuto lang siyang nagmakaawa ng tuluyang nagsalita si Thomas. Ginoong Sho, wala kaming sama ng loob sa iyo, kaya hindi ko maintindihan kung bakit bigla mo akong guguluhin. Agad na sinabi ni Alan, ayoko rin naman. Si Kerry mula sa Pivot Technology ang nagtulak sa akin na gawin ito. Sa totoo lang, binigyan niya ako ng 12 ng masasarap na alak. Masyado akong matako, kaya ginawa ko ang isang walang kaisipan. Ito ay Pivot Technology muli. Si Kerry na naman. Napangiti ng mapait si Thomas habang umiling. Nakakainis talaga ang Pivot Technology na ito. Kahit anong mangyari, hindi pa rin niya maalis ang mga ito. Sabi niya, okay, I got it. Mr. Shaw, pwede ka nang umalis. Itinaas ni Alan ang ulo at hindi makapaniwalang tumingin kay Thomas. Tanong niya, Mr. Mayo, pwede na ba talaga akong umalis? Tinulyapan siya ni Thomas ng matalim na tingin. Hindi na nang ahas na magsalita pa si Alan. Tumalikod siya at tumakbo. Nang makarating siya sa pinto ay pinigilan siya ni Thomas. Maghintay ka. Agad na tumalikod si Alan at nagtanong, Mr. Mayo, may iba pa ba? 2 bagay. Una, kung maglakas loob kang ilantad ang aking pagkatao, papatayin kita. Hindi ako maglalakas loob na magsalita tungkol dito. Pangalawa, nagkamali ka, kaya kailangan mong maparusahan. Mula ngayon, ipinagbabawal ko sa iyo ang pag-inom ng alak sa loob ng 1 taon. Dapat mong ibalik ang lahat ng mga alak na nakuha mo mula sa Pivot Technology. Ha! Ang pagpigil kay Alan sa pag-inom ng alak sa loob ng 1 taon ay parang pag-aalis ng kanyang buhay. Ginoong Mayo, maaari mo bang paikliin ang oras? Kaya mo bang mag-1 buwan? Naglakas loob pa bang makipagtawaran ng lalaking ito? Napangisi si Thomas. 2 taon. Nanatiling tikom ang bibig ni Alan. Kung patuloy pa siyang magsalita, hindi siya makakainom ng alak sa loob ng 3 hanggang 4 na taon. Kailangan niyang tiisin ang kasamaan na ginawa niya. Tumalikod siya, umiyak, at tumakbo palayo. Sinabi ni Tigress na may pag-aalipusta, ang matandang kalbo na ito ay talagang mabisyo. Commander, binibigyan mo talaga siya ng pabor sa pamamagitan ng pagtipid sa kanya ng ganoon kadali. Kumaway si Thomas. Tapos, civil servant siya. Kailangan kong isaalang-alang ito. Tinanong ni Tigress, Commander, ang Pivot Technology ay palaging nagse-set up at nag-frame sa iyo. Oras na ba para turuan natin sila ng leksyon? Oo, dapat. Naningkit ang mga mata ni Thomas. Huwag kang mag-alala, hindi na sila mag-e-enjoy sa buhay nila. Unti-unting nagdilim ang langit. Pagkatapos ng trabaho ng cancer, nagmaneho siya pa uwi.
First time niyang magtrabaho sa bagong kumpanya ngayon. Ito rin ang kanyang unang pagkakataon na tinatangkilik ang isang independent research institute. Dahil dito, nakaramdam siya ng tuwa. Tuwang-tuwa siya, lalo na pagkatapos niyang makita si Cloudy Stone. Pinuksan niya ang ilaw, umupo sa sopa, kinuha ang impormasyong nakuha niya, at tiningnan sila. Habang tinitignan niya ang mga ito ay mas lalo siyang nakaramdam ng saya. Ang Cloudy Stone ay talagang nakamamanghang. Sa oras na ito, boses ng isa pang lalaki ang nanggaling sa loob ng bahay. Ganoon ba? Napakaganda ba ng isang sirang bato para ipagkanulo mo ang commander? Panata 13:17. Ha! Umangat ang ulo ni Cancer at nakita ang isang lalaki na naglalakad palabas ng inner room. Kilala niya ang lalaking iyon. Si Aris iyon. Casual na iniligpit ng Cancer ang mga dokumento at sinabing may pagkadismaya, lahat ng tao ay may misyon. Ang aking misyon ay italaga ang aking sarili sa agham at teknolohiya, hindi kay Thomas. Iris, tao tayo, hindi marionette. Bakit dapat tayong maging mga tuta ni Thomas habang buhay? Nagalit agad si Iris. Sumigaw siya, iniligtas ng commander ang ating buhay. Kung wala siya, ang 12 Golden Zodiac ay namatay sa larangan ng digmaan. Kung wala siya, paanong ikaw at ako ay magkakaroon ng ating mga tagumpay ngayon? Umiling si Cancer. Oo, tama ka. Iniligtas ni Thomas ang aking buhay, ngunit paano ito? Iniligtas niya ako. Magtatrabaho ba ako sa kanya habang buhay? Oh, please. Tapat na ang nagawa ko para sa kanya. Isipin mo, ilang beses ko na ba siyang tinulungan sa mga nakaraang taon? Kung wala ako, maaari bang si Thomas ang Diyos ng digmaan at palagwin ang kumpanya hanggang sa punto kung nasaan ito ngayon? Iris, meron din naman akong ideals and ambitions. Huwag mo akong itali kay Thomas, okay? Hindi ako ikaw. Hindi ko siya pagsilbihan habang buhay. Nagkatinginan ang dalawa. Pagkaraan ng ilang sandali, sinabi ni Iris, kahit na mayroon kang mga mithiin at ambisyon, hindi ito ang paraan upang gawin ito. Kung tumakas ka sa kalagitnaan ng proyekto ng Science and Technology Alliance, ano ang dapat gawin ng commander? Ayos lang kung tumakas ka lang, pero tumakas ka sa pivot technology. Hindi mo ba sinasadyang maging kalaban ng commander? Alam mo ba kung gaano kalungkot si commander dahil sa ginawa mo? Cancer, hindi pa naman huli ang lahat. Bumalik. Malamig ang ekspresyon ni Cancer. Tinapot niya ang file sa mesa at sinabing, alam mo ba kung gaano kahalaga ang Cloudy Stone? Para dito, kaya kong isakripisyo ang aking buhay. Alam kong pinagtaksilan ko si Thomas, ngunit alang-alang sa agham at teknolohiya, mas pipiliin kong ipagkanulo siya. Naikuyom ni Iris ang kanyang mga kamao. Napakatigas ng ulo mo. Agad siyang sumugod at sinuntok ang mukha ni Cancer. Ang Cancer ay hindi isang mahinang tao. Tumalon siya sa couch. Pareho silang mga sundalo na nakipaglaban sa larangan ng digmaan. Nakaranas sila ng maraming labanan at walang mas mahina kaysa sa iba. Ang isa ay responsable para sa pangangalap ng impormasyon at ang isa ay responsable para sa agham at teknolohiya, hindi sila puro combat type soldiers. Gayunpaman, ang kanilang mga kasanayan ay hindi mas mababa kaysa sa mga sundalong uri ng labanan. Pinaglabanan ng dalawang malalakas na tao ang kanilang mga lakas. Pagkatapos ng mahabang labanan, nakahiga si Iris sa sopa at lumuhad si Cancer na ang isang tuhod sa sahig. Pareho silang natatakpan ng mga pasa at sugat at sila ay pagod at kinakapos sa paghinga. Hindi kayang talunin ang isa. Maya-maya pa ay biglang bumukas ang pinto. Isang malaking grupo ng mga tao ang sumugod. Lahat sila ay may hawak na baril at itinutok kay Iris. Ha? Sino kayo? Tanong ni Cancer. Kami ay ipinadala ng pivot technology upang protektahan ka. Tumango si Cancer. Inalagaan talaga ako ni Carrie. Pagkatapos, tinuro niya si Iris at sinabing, gusto akong patayin ng lalaking ito. Kayong mga lalaki, tanggalin ninyo siya. Sige. Walang pakialam ang Cancer sa dati nilang pagkakaibigan. Inutusan niya silang patayin si Iris. Sa kanyang opinyon, lahat ng dumating upang pigilan siya sa pagsasagawa ng mga siyentipikong eksperimento ay dapat mamatay. Bang! 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 12-12 baril ang nakatutok kay Iris at pinaputukan. Buti na lang at alerto si Iris. Agad siyang tumalon sa katabing kwarto at tumalon sa bintana pagkatapos noon. Sumakay siya sa kotse na matagal nang inihanda at pinaandar ito.
Bagamat mabilis siyang gumalaw, nabaril siya sa guya at hindi ito tumigil sa pagdurugo. Inalis ng mga taong iyon ang kanilang mga baril at sinabing, Mr. Cancer, hindi na ligtas dito. Mangyaring umalis sa amin. Muli naming ayusin ang isang ligtas na lugar para sa iyo. Tumango si Cancer. Sige, aalis na ako sa inyo. Oo nga pala, tulungan mo akong ilipat lahat ng materyales. Huwag mong iiwan ang anuman dito. Nakuha ko. Kabanata 13:18. Kasabay nito, sa lihim na surveillance room ng Pivot Technology, dalawang lalaki ang nakaupo sa harap ng monitor at pinanood ang nangyari. Sabi ni Master Centipede, Kerry, mukhang nasuko, mo talaga ang cancer. Matagal na silang nag-install ng mga kamera sa tahanan ng cancer para sa layunin ng pagsubaybay sa cancer. Kahit na ginamit na nila ang lahat ng uri ng tukso para supilan ng cancer, nag-aalala pa rin sila. Nag-aalala sila na sadyang sumuko si Cancer at nag-aalala sila na magbago ang isip ni Cancer. Ngayon sila ay maaliwalas. Ngayon pa lang, nakita na nila ng sariling mga mata na nilalabanan ng Cancer si Aris. Parehong eksperto sina Master Centipede at Kerry at masasabi nila kung ang labanan ng dalawa ay isang dula lamang o totoo. Nakakamatay ang away ni Aris at Cancer kanina. Kung ang isa ay hindi nag-iingat, ang isa sa dalawa ay hindi maiiwasang mamatay. Ito ay hindi isang biro sa lahat. Bukod dito, pagkatapos nilang magpadala ng isang tao, tahasang binaliwala ni Cancer ang relasyon sa kanyang mga dating kasama sa bisig at agad na inutusan si Aris na barilin. Nilinaw nito na taos pusong nagsumite ang Cancer. Siyempre, hindi sumuko si Cancer kay Kerry, kundi kay Cloudy Stone. Ang bagong instituto ng pananaliksik at ang Cloudy Stone, isang meteorite na kinababaliwan ng mga panatiko sa agham at teknolohiya, ay naging posible para sa Cancer na masakop. Tumayo si Kerry at sinabing, ngayon, dapat kong aliwin ang bagong empleyadong ito na nasaktan lang. Lumabas siya ng monitoring room. Makalipas ang kalahating oras, dumating si Kerry sa bagong lugar ni Cancer. Pagpasok pa lang niya sa pinto ay nakita niya si Cancer na nakaupo sa sopa at ginagamot ang kanyang mga sugat. Cancer, nasugatan ka ba? Nag-aalalang naglakad si Kerry. Personal niyang nilinis ang sugat ni Cancer at tinulungan siyang mag-apply ng gamot. Sabi ng Cancer, talagang mabisyo ang hatik na si Aris. Kung hindi ko pa siya kilala, baka ngayon lang niya ako pinatay. Paumanhin ni Kerry, I'm really sorry. Dapat kong malaman na si Thomas ay gagantay ng mali siya kapag hiniling ko sa iyo na sumali sa Pivot Technology. Hindi kita pinrotektahan. Wala itong kinalaman sa iyo. Masyadong mabisyo sina Thomas at Aris. Malaki ang naitulong ko sa kanila. Sino ang nakakaalam na tuluyan na nilang binaliwala ang dati nating pagkakaibigan. Pagdating pa lang nila, gusto na nila akong patayin. Maput talaga sila. Napabuntong hininga si Kerry. Natatakot din sila na magtrabaho ka sa akin. Sa ganitong paraan, magkakaroon sila ng isa pang malakas na kalaban. Imbes na panoorin kang nagtatrabaho para sa akin, mabuting tanggalin ka sa lalong madaling panahon. Magiging komportable din sila sa ganito, di ba? Malamig ang ekspresyon ni Cancer at patuloy siyang ngumuso. Halatang galit siya. Hindi pa siya gaanong nagalit noon. Itong mga astig. The more na hindi nila ako hinahayaan na tulungan ka, mas tutulungan kita. Sinabi ng Cancer, Kerry, naisip ko, gusto kong tulungan kang makitungo kay Thomas. Sa pag-unawa ko kay Thomas, madali para sa akin na tanggalin siya. Tuwang-tuwa si Kerry. Handa ka ba talagang tulungan ako? Oo. Sabi ni Kerry, sige, magpahinga ka muna mamayang gabi. Tatalakayin ko sa iyo bukas kung paano haharapin si Thomas. Magkapit-bisig tayo para patayin si Thomas at ilabas ang iyong galit para sa iyo. Ito'y isang kasunduan. Mahigpit na nakipagkamay sina Cancer at Kerry at pumayag na paalisin si Thomas. Sa tulong ng Cancer, isang taong nakakakilala kay Thomas, si Kerry ay magiging mas makapangyarihan at posibleng patayin si Thomas. Sa kabilang panig, bumalik si Aris sa Sterling Technology. Nakadapa siya sa bulwagan gamit ang kanyang nasugatan na binti. Oh my, anong nangyari sa'yo Aris? Nagmamadaling lumapit si Diana para tulungan ang mga Aris na makaupo. Pagkatapos, agad niyang pinuntahan si Thomas. Nagmamadaling dinala ni Thomas ang medicine kit sa bulwagan. Agad niyang nilinis ang sugat para kay Aris, inilabas ang bala at binalutan ang sugat. Matapos mahawakan ng lahat, tinanong niya, sino ang gumawa nito?
Nagnanga ang ngipin ni Aris at walang sinabi. Sinong gumawa nito? Tanong ulit ni Thomas. Huminga ng malalim si Aris at nag-aatubili na sinabi, ito ay cancer. Cancer. Nang marinig ang pangalang ito, labis ding nalungkot si Thomas. Hindi niya akalain na ganito pala kawalang puso ang cancer. Para sa isang bato, hindi niya alintana ang relasyon niya sa kanyang mga kasama sa bisig sa loob ng maraming taon. Pumunta talaga siya sa kabila. Umiling si Thomas at sinabing, Aris, simula ngayon, hindi mo na maaaring ituring ang cancer bilang isang kaibigan. Hindi na siya isa sa 12 Golden Zodiacs. Naiintindihan. Tumango si Aris, after tonight's incident, I already know his thoughts. Pero Commander, nag-aalala ako na tutulungan ka ni Cancer kay Carrie. Kilalang kilala ka niya at tayo. Walang pakialam na sinabi ni Thomas, kilala niya tayo at kilala natin siya. Dahil nailigtas ko siya sa kamatayan, syempre may kakayahan akong ibalik siya sa kamatayan. Tinuportahan niya si Aris. Sa susunod, wala ka nang dapat isipin. Ingatan mo ang iyong mga sugat. Tinulungan ni Thomas si Aris na umalis. Sumunod naman si Diana sa likod, panay ang buntong hininga. Paano magiging ganito ang isang mabuting kapatid? Ang pag-iisip tungkol dito ay nagiging hindi komportable sa mga tao. Cancer, sulit ba talagang gawin mo ito? Tsay. Mamantong hininga si Diana at sumunod na Thomas at Aris sa itaas. Kabanata 13:19. Lumipas ang kalahating buwan. Kawakas ay natapos ng Sterling Technology ang proyekto ng Science and Technology Alliance, at ang libro ng proyekto ay ibinigay kay Thomas sa kabuuan nito. Ngayon, pupunta siya sa Science and Technology Alliance para magsumite. Kung magiging maayos ang lahat, siya ang magiging pinuno ng Science and Technology Alliance. Gamit ang pagkakakilanlan na ito, maaalis niya ang kontrol ng Gomez family, fair and square. Pwede ring ilagay sa agenda ang paghihiganti kay Alden. Ang sugat sa binti ni Aris ay malapit na ring gumaling ng tuluyan. Pumasok siya sa opisina at sinabing, Commander, malapit na ang oras. Maaari na ba tayong umalis? Tumango si Thomas. Inabot niya ang kamay niya at kinuha ang project box sa mesa. Pagkatapos, umalis siya kasama si Aris. Ngayon ay matukoy kung ito ay isang tagumpay o kabiguan. Kasabay nito, sa opisina ng Pivot Technology, humihit-hit ng sigarilyo si Carrie. Mukhang abala siya sa ilang mga kaguluhan. Sa kalahating buwan, tinulungan siya ng Cancer na kumpletuhin ang libro ng proyekto. Pagkatapos ng inspection ni Carrie, maaari itong ilarawan sa isang salita perpekto. Naniniwala siya na ang pagsusumit ng aklat ng proyektong ito ay tiyak na matatalo ang Sterling Technology. Pagkatapos ng lahat, ang aklat ng proyekto ng Sterling Technology ay pinangangasiwaan ng ibang tao sa huling yugto, kaya ang bago at pagkatapos ng proyekto ay hindi dapat ganap na pare-pareho. Ngayon, dapat niyang pigilan si Thomas na maging leader ng alyansa. Hindi lang alam ni Carrie kung bakit, ngunit nakaramdam siya ng kawalan ng laman sa kanyang puso. This feeling was like he was about to sit for the upuan, but there are still many books na hindi na siya nagkaroon ng time para i-revise. Sunod-sunod siyang humihit-hit ng sigarilyo. Sa sandaling iyon, binuksan ni Laura ang pinto at pumasok. Nang makita ang hitsura ni Carrie, nag-aalala niyang sinabi, Carrie, wala ka sa mabuting kalusugan. Huwag masyadong manigarilyo. Itinabi ni Carrie ang sigarilyo sa tabi at sinabang, masama pa rin ang buhay, walang dapat pahalagahan. Yan ang mga salita niya. Sa totoo lang, alam ni Laura na nag-aalala siya sa decisive battle ngayon. Lumapit si Laura at sinabing, Carrie, kung sobrang kinakabahan at nag-aalala ka, bakit hindi ka nalang sumuko? Hindi na tayo mag-aaway ni Thomas. Aawayin mo ba si Thomas? Paano naging posible iyon? Sabi ni Carrie, hindi na ba tayo maghihiganti para kay Wise? Tsaka napakaraming pera at oras na ang na-invest ko. Kung susuko ako sa huling minuto, sobrang nakakahiya. Laura, kahit para sa iyo, gagawin ko ang lahat para mawala si Thomas. Ang sinabi niya ay, medyo kakaiba. Hindi ito katulad ng sasabihin ng isang kapatid na lalaki sa kanyang kapatid na babae. Ito ay mas katulad ng pag-uusap sa pagitan ng magkasintahan. Ngunit hindi ito inisip ni Laura. Mamantong hininga siya at sinabing, Carrie, sobra na ang ginawa mo para sa akin. Ayokong makita kang naaksidente. Kung tutusin, kasalanan ko naman kung bakit naging ganyan ka ngayon.
Sa taong iyon, sina Carrie, Laura at Wise ay pawang 5 o 6 na taong gulang. Tinundan nila si Master Centipede sa tropical na rainforest. Habang tinatalakay ni Master Centipede ang negosyo sa ibang tao, 3 sa kanila ang naglaro sa rainforest. Sa simula, naglalaro pa sila sa isang ligtas na lugar. Pagkatapos noon, nakita ni Laura ang isang napakagandang makulay na paru-paro at masayang hinabol ito. Sumunod din sina Carrie at Wise. Lumalim sila habang naghahabulan. Kawakas, lumabas na sila ng safety zone. Nang hulihin na ni Laura ang paru-paro, isang aksidente ang nangyari. Isang makamandag na ahas na may tatsulok na ulo ang dumula sa damuhan. Isang sulyap lang ang kinailangan nila para matukoy ito bilang lubhang lason. Sa sobrang takot ni Laura ay napasigaw siya at bumagsak sa lupa habang siya ay naging halaya sa lugar. Direktang sumugod ang makamandag na ahas kay Laura. Sa kritikal na sandaling ito, si Carrie ang humakbang at tumayo sa harap ni Laura. Ang kanyang hita ay nakagat ng makamandag na ahas at ang lason ay mabilis na pumasok sa kanyang daluyan ng dugo. Ang makamandag na ahas ay dumulas at si Laura ay ligtas. Gayunpaman, naging purple ang mukha ni Carrie at nanginginig ang kanyang katawan. Kabanata 13:20. Niyakap ni Laura si Carrie at umiyak. Sa kabutihang palad, sapat na napanatili ni Wise ang kanyang talino. Mabilis siyang tumakbo pabalik para tawagan ng isang tao na pumunta at magpagamot kay Carrie. Sa huli, bagamat nailigtas ang buhay ni Carrie, ang lason ay pumasok sa daluyan ng dugo at nagdulot ng malaking pinsala sa kanyang katawan. Marami sa kanyang mga panloob na organo ang napinsala sa iba't ibang antas. Ang isang malusog at malakas na bata ay naging isang may sakit na bata. Mula noon, araw-araw na umuubo at umiinom ng gamot si Carrie. Hindi niya alam kung kailan matatapos ang buhay niya. Ang bawat araw ay mahalaga. Ngunit hindi masama ang Diyos sa kanya. Mahigit 20 taon na ang lumipas sa isang iglap at hindi pa patay si Carrie. Isa na itong himala. Bagamat hindi alam ni Carrie kung may bukas sa buhay, basta't makikita niya si Laura at marinig ang boses ni Laura, magiging masaya siya. Si Laura ang tanging bulaklak na namumukadkad sa lupa ng kanyang buhay na malapit ng matuyo. Nangako si Carrie na gagamitin ang buong buhay niya para pangalagaan ang bulaklak na ito. Kahit na siya ay mamamatay bukas, kailangan niyang dalhin kay Laura ang pinakamalaking kaligayahan ngayon. Nagugat ng malalim ang pagmamahal niya kay Laura. Nakakalungkot na hindi pa naramdaman ni Laura ang ganitong pagmamahal. Ang naisip ni Laura ay ang pagmamahal ng isang kapatid sa isang kapatid na babae. Ito ay dahil pareho silang ampon ni Master Centipede. Hindi rin ito maipahayag ni Carrie ng mas tahasan. Alam niyang kapag nasira ang relasyon ng magkapatid, hinding-hindi na siya matitiis ni Master Centipede. Pag-ibig na hindi nasusuklian. Ito ang pinakamasakit. Sa tuwing naiisip ni Laura ang mga malungkot na bagay sa nakaraan, nakonsensya siya. Ngayong naungkat muli ang nakaraan, naging masama ang ekspresyon ni Laura. Napangiti si Carrie at sinabing nakatakda na ang kapalaran ng bawat isa noong kapapanganak pa lang. Laura, maraming beses ko nang sinabi sa iyo. Huwag kang makonsensya sa nangyari noon. Wala kang ginawang mali. Iniligtas kita ng buo dahil gusto kitang iligtas. Hindi mo kasalanan at hindi mo ako sinaktan. Nadamay si Laura. Talagang na-appreciate niya si Carrie. Ngunit kailangan ba talaga ni Carrie ang kanyang pasasalamat? Hindi, gusto pa ni Carrie. Gusto lang niya pero hindi niya makuha. Ang dalawa sa kanila ay nagkaroon ng isang masalimuot na relasyon at ito ay mahirap ayusin ang mga ito para sa isang sandali. Sa sandaling iyon, bumukas ang pinto ng silid at sinabi ni Master Centipede, oras na. Tara na. Tumango si Carrie. Sige. Ngayon, hatakin natin si Thomas ng mabilis at hayaan siyang makaranas ng hindi inaasahang bagay sa proseso. Pagkatapos kunin ang project book, sabay na lumabas ng opisina sina Carrie at Laura. Sterling Technology at Pivot Technology. Ang dalawang kumpanya ay tiyak na magkakaroon ng isang matatalo kapag sila ay naglaban. Ngayon, magkakaroon ng resulta. Makalipas ang 40 minuto, ang mga tao mula sa parehong kumpanya ay dumating sa Science and Technology Alliance. Puno ng tao ang malaking conference room. Bukod sa mga kinatawan ng dalawang malalaking kumpanya, dumalo rin sa pulong ang mga tao mula sa Science and Technology Alliance na pinamumunuan ni Dunstan at mga tao mula sa Academy of Social Sciences na pinamumunuan ni Alan. Ngayon, ang mga tao mula sa 4 na partido ay narito at isang mahabang labanan ay magsisimula anumang oras.
Nang magsisimula na ang pulong, isang figure ang mabagal na pumasok at lahat ay napatingin. Ang mga mata ni na Thomas at Aris ay nagpakita ng galit habang ang mga mata ni na Carrie at Master Centipede ay nagpapakita ng kasiyahan. Ito ay dahil ang taong ito ay hindi ibang tao. Ito ang dating may kakayahang katulong ni Thomas Cancer. Sa ngayon, parang dumadaan si Cancer kay Thomas. Umupo siya sa tabi ni Carrie at naging mapagkakatiwala ang katulong ni Carrie. Sa puntong ito, narito ang lahat. Opisyal na nagsimula ang pagpupulong.